Ang stress, kawalan ng tulog at madalas na pag-inom ng alak ang tahimik na mga salarin na unti-unting sumisira sa kalusugan sexual ng kalalakihan. Maaring medyo mabigat pakinggan pero ito ay isang katotohanang nararanasan ng napakaraming lalaki ngayon. Hindi lang basta inaamin. Subukan ninyong huminto sandali at sagutin ito sa sarili ninyo. Madalas ba kayong makaramdam ng matinding stress at pagod nitong mga nakaraang panahon? Kulang sa tulog, mababaw ang tulog, o biglang nagigising sa kalagitnaan ng gabi? O kaya naman ay napipilitang uminom ng alak dahil sa trabaho, pakikitungo sa kliyente o pakikisama sa lipunan? At may napapansin ba kayong pagkakapareho kapag tumagal ang ganitong sitwasyon? Parang laging kulang sa enerhiya ang katawan at isipan. Kaunting trabaho lang ay pagod na. Matagal na pag-upo ay inaantok. Hirap mag-concentrate. At parang mabilis magpagod habang tumatanda. Maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na hindi nila maintindihan kung bakit mas ramdam nila ang paghina ng katawan habang tumatagal ang edad. Sa totoo lang, ibang-iba ang panahon ngayon. Ang lalaki ay hindi lang basta nagtatrabaho para kumita, kundi sabay-sabay na ginagampanan ang maraming papel. Haligi ng pamilya, asawa, ama at anak. May mga lalaking 2 o 3 trabaho pa ang pinapasukan. Sa araw, nagtatrabaho. Sa gabi, may sideline. At pag-uwi, ay puno pa rin ng iniisip. Maraming beses, hindi naman talaga gustong uminom ng alak. Pero dahil sa trabaho, kliyente at relasyon sa lipunan, wala nang ibang pagpipilian. Hindi dahil alam ng mga lalaki na masama ang alak o nakakapagod ang puyat, kundi dahil madalas ay wala silang karapatang pumili ng mas magaan. Pero dito, nagiging seryoso ang problema. Ang matagal na stress ay nagpapataas ng stress hormones sa katawan. At ang mga hormones na ito ay direktang pumipigil sa produksyon ng testosterone. Ang pangunahing male hormones, kapag bumaba ang testosterone, kasunod nito ang pagbaba ng libido, enerhiya, kumpiyansa at maging ng pagnanais ng maging malapit. Ang kakulangan sa tulog ay hindi nagbibigay ng sapat na oras para makabawi ng katawan. Nagiging magulo ang hormones, napapagod ang utak. At kapag pagod ang utak, sumusunod ang katawan, kasama ang kalusugang sexual. Samantalang ang alak ay direktang nakakaapekto sa atay, sa puso, sa nervous system, at maging sa kakayahan ng katawan na tumugon. Kapag madalas at matagal ang pag-inom, humihina ang katawan, bumabagal ang daloy ng dugo, at humihina ang pakiramdam, lalo na sa aspeto ng sexual na kalusugan. At bakit ko binibigyang diin ang kalusugang sexual? Dahil kapag nagkaroon ng problema ito, hindi lang ito usapin ng silid-tulugan. Sinyalis ito na may sinasabi ang katawan mula sa loob. Kapag mahina ang loob ng kalusugan mo, paano maging maayos ang trabaho? Paano magiging malinaw ang isip? Paano manatiling sariwa ang itsura at matatag ang kumpiyansa? Ang paghina ng sexual na kalusugan ay kadalasang kasabay ng paghihina ng katawan, pagbaba ng moral, madaling iritasyon at kawalan ng motibasyon sa buhay. Maraming lalaki ang nagsasabing normal lang ito dahil sa edad. Pero ang totoo,
Hindi edad ang pangunahing dahilan, kundi ang lifestyle na unti-unting inuubos ang katawan araw-araw. Hindi basta-basta humihina ang sexual na kalusugan. Humihina ito dahil kulang ang katawan sa nutrisyon, bumababa ang hormones, napapagod ang nervous system at nawawala ang panloob na lakas. Ang sexual na kalusugan ay parang warning light ng sasakyan. Kapag umilaw ito, hindi dahil sira ang ilaw, kundi dahil may problema sa loob.